Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Aba, naririnig mo naman, Attorney Danny Con, iba talaga magsaya dito sa UP. Parang ang daming mga drums, maraming mga pangyayari, naririnig natin. Magandang gabi po sa mga masigabo nating mga televiewers na nakikinig din sa atin ngayong araw na ito. Of course, ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao, ang Kumare de Campanilla. At hindi mawawala ang Abogado de Campanilla, walang iba kundi si Attorney Danny Con. Attorney Danny, good evening. Magandang gabi rin sa'yo, Mare. Mare de Campanilla. Nahiya tuloy sa iyo yung nagda-drum sa nagre-rehearsal. Laging may ganito dito, no, na nagre-rehearsal. Kasi parang nananalo sa kung saan-saan. Dapat nagre-rehearsal, ganyan. Hindi ko nga alam kung yung rehearsal nila ay para sa pagkapanalo. Oo, pwede. O sila ay naghahanda para sa isang contest. Pwede rin, di ba? Ganun talaga yon. Well, anyway, sabi ko nga parang nahiya. Alam nila, nag-live tayo, bigla na nahimik di ba? Well, anyway, eto na po. Eto na po, yan na, nabilaukan tuloy ng di oras. Eto na ang inyong Abogado de Campanilla para sagutin ang lahat ng mga katanungan ninyo. Etong mga numerong pwede ninyong tawagan. Attorney, ano nga ba ang mga numero na pwede nilang tawagan? Para dun sa ang telepono ay Globe, tawagan nyo o i-text niyo sa 0954-310-0331. At kung ang telepono nyo ay smart, tumawag kayo o mag-text sa 0961-770-8807. Ayan. So, dalawang numerong pwede ninyong tawagan na hindi namin aalisin dyan sa inyong paningin sa screen para makisama kayo. At syempre, pwede kayong, pwedeng mag-react pwede rin namang magtanong, di ba? Pwedeng live, pwedeng text. Kaya, sama na kayo. Kung yung pong ite-text ninyo na katanungan ay hindi namin masagot sa araw na ito ay inyong ipinadala, ipipila po namin yan. At sa susunod nating mga episodes, doon po namin sasagutin. Ayan. Pagdating ng panahon. Parang may kumanta niyan. Kaibigan mo rin yung kumanta niyan, di ba? Si Ice. Si Aiza. Si Aiza Sigueras. Ice na pala siya ngayon. Alright, so eto na ang ating unang katanungan para sa ating Abogado de Campanilla. Are you ready? Very ready. Very ready. Yan ang abogado, ha? Ito na. Laging handa. Laging handa. Boy Scout yun Boy Scout talaga. Boy Scout ka rin? Yes. Okay, sige. Yes, ha? Eto na ang Boy Scout nating attorney. Nung boy pa ako. Nung boy pa siya. Boy Scout po Boy tayo. Scout siya. Hingi lang po ako ng advice sa inyo kasi yung immediate superior ko po may inaalok na trabaho sa akin. Parang racket po. Yan. Sa una, hindi ba taga rito ito? Hindi. Sa una, thankful po ako kasi dagdag kita sa akin. Pero habang tumatagal po ay humihingi na siya ng kapalit sa akin. Hanggang sa isang araw, di ko na po natiis ang mga Ano kaya? Ano kayang ginagawa? Dati tinatanggihan ko na po. Ngayon, nagagalit po siya dahil di ko na pagbibigyan. Sabi niya, mag-resign na raw ako sa trabaho ko at lahat ng racket na mawawala. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ano kaya? Uy, alam mo, interesting naman yan. Sino nga ito? Anong pangalan? Sabi, supervisor daw niya. Jan. Diba? Si Jan. Parang immediate superior niya. Di sa madalit sabi, meron pa silang mas mataas na superior. Meron pa silang boss. Magreklamo po kayo doon sa mas nakatataas dito sa inyong immediate superior. Pero ang gusto kong malaman, attorney, ano kaya yung pinagagawa sa kanya? Huwag na nating busisiin yun. Kasi malay mo, criminal offense yun.
Example, bibigyan kita ng example, attorney. Okay, example. Example lang to ha. Hindi ho talaga nangyari. Baka hindi yan ang nangyari kay John. Pero example lang to. Example, attorney, medyo hinahawak-hawakan siya. di parang, Medyo hinihimas-himas ano yan. siya. Di ba criminal offense yun? Kasi na-offend siya. Okay. So, sexual harassment, Pero mabuti nga kung ito ay hindi isang krimen na ang nasasaktan ay ibang tao. Halimbawa, ay pinagpupush siya ng droga. Di ba? Ay, isa rin yung masama. Oo, masama rin yun. So, o kaya may pinagagawa sa kanyang illegal. illegal. Doon sa within the parameters ng racket niya or whatever. Pero wala naman siyang ganong insinuation Okay. na ito ay something na kriminal o illegal. Kasi po kung ito ay illegal o kriminal, hindi na po kayo dapat humingi ng advice sa akin. Ano dapat? Ay talagang dapat wag niyong pasukan. Diretso na. Wag niyong pasukan yun. Wag nang pasukan kasi at po, maaring... illegal. Kasi po pag illegal o kriminal, talagang makukulong po kayo. Pag nahuli kayo, kulong kayo. Kaso ang pinananakot sa kanya, binibigyan siya ng racket, pero merong pinagagawa sa kanya na ayaw niya. Pero parang ayaw niya. Kasi, siyempre, kung ayaw po ninyo, yung ipinagagawa sa inyo, may karapatan naman kayong huwag nang sumama doon sa mga racket Correct. na ginagawa niya. Correct. Oo. Kasi po, sa totoo lang, kung rumaraket po kayo, baka bawal nga po yan Sa kumpanya, di ba? Sa company rules ninyo. Baka matanggal ka pa. So sa akin, kung kayo po ay pinagbabantaan na aalisin, at kayo po ay pine-pressure para ipagpatuloy yung paggawa dun sa racket niya, pwede po ninyong isumbong siya dun sa mas mataas sa kumpanya. Ayun. Sumbong po ninyo. Kung baga, pwede sa HR, pwede sa boss ninyo, na mas mataas sa kanya. Yan. Ngayon, halimbawang inunahan kayo, tinanggal po kayo, adi magrereklamo tayo. Sasampahan natin sila ng kaso for illegal dismissal. Ayan. At salaysay lang yan, di ba? Oo. So sana ay nakakuha ka ng maraming payo mula sa ating abogado dyan at good luck sa iyo, ha? O ito naman si Angela. Maidagdag ko lang, kasi tayong mga Pinoy, napupuri tayo when it comes to work. Lagi tayong willing na mag-go an extra mile. That's very true. Oo, totoo yan. Para mapagbigyan natin ang ating kumpanya, mapagbigyan natin ang ating employer, na maski walang bayad, we are willing to go an extra mile. Pero laging may hangganan. Yes, dapat may hangganan po yan. Oo, hanggang Tandaan nyo, dyan lang. May limitation. Hindi po tayo maaaring pilitin na gumawa ng isang illegal o kriminal na bagay. At hindi naman din po tayo pwedeng puwersahin na gumawa ng trabahong hindi kasama doon sa trabaho na tayo ay employed at binabayaran ng kumpanya. Okay. So, yan dyan, ha? Up to you now. O, eto naman, si Angela, siya ay 35 years old, from Ilocos. Legal po bang maituturing ang kasal namin ng asawa ko kahit na dinaya po namin ang edad niya? Dahil 16 years old pa lang po siya noon, ginawa po namin 19 years old para maikasal. Okay. Siguro bigyan natin ng magandang background, attorney. Ano ba ang age dapat na legal na magpakasal without parents' consent? Siya 35 years old ngayon. Yes. Okay. Kung siya ay palagay mo ng 18, nung siya ay kinasal, parang 17 taon na ang nakalipas. Yes, at saka hindi, 16 years old lang daw siya, pero dinaya niya na ginawa niyang 19. 16 years old yung asawa niya.
Dinaya po na edad niya. Oo, yung isa. Yung asawa Oo, yung niya. asawa niya. Okay. Oo. Sa madalit sabi, ito, kinasal sila nung panahon na ang umiiral na batas ay family code. Ay, oo nga pala. family May code. difference. Sa family code po kasi, ang marrying age ng babae at lalaki ay 18. Mhm. Kapag po walang 18 yung nagpakasal, wala pong bisa ang kasal. Maski pa dinaya nila at pinalabas nila na 19 na siya. Kaya nga sila nakasal kasi dinaya nila. Falsification nga yung ginawa nila. Oo nga. Opo. Ang importante, ano ba talaga ang edad nung mga nagpakasal? Kung ang talagang tunay na edad nila ay below 18, wala pong bisa yung kasal nila. At talagang walang bisa. Walang bisa. Ang ibig mong sabihin, kahit na nagsama sila ng matagal na panahon na, pero... Ay, simple lang naman ang gagawin ninyo, magpakasal kayo uli ngayon. Kung love pa niya. Kung kung hindi? Kung hindi, ay walang bisa yon. Ngayon, ang tanong, kung halimbawa nang sila ay naghiwalay na, dahil sila ay hindi na good, at kaya niya tinatanong ay Kaya niya tinatanong, hindi na sila good. hindi na sila good eh. Okay. At baka meron nang nanliligaw sa kanya. Aba, pwede. So parang baka gusto niyang malaman kung walang bisa ba yung kasal namin. At kasi kung walang bisa, Pwede papakasal na. ako uli. Natural. Opo. Pwede naman po kayo magpakasal uli. Kaya lang, sang-ayon sa itinatadhana ng batas, kinakailangan po munang makakuha kayo ng deklarasyon mula sa husgado na walang bisa yung una niyong kasal sapagkat wala nga sa edad yung napangasawa niyo. Ano ang pinaka basihan doon, attorney? Pag kunwari nagpunta siya sa lawyer, yung edad yung basihan ba yon? Yung Yung edad. Sasabihin ng lawyer ay walang bisa yung kasal na yan. Okay. Ngayon, kamukha nung sinasabi ko ngayon. Sinasabi ko ngayon, wala pong bisa yung kasal na yon. Kung ang asawa ninyo ay talagang less than 18 years old. 16 Anong lang ipa-file nila dapat? Pero para po siya makapag-asawa uli Okay. on the basis of the invalidity of the first marriage, kinakailangan pong ideklara muna ng husgado Na walang bisa. na peki yung kasal na Okay. walang bisa yung kasal na yon sapagkat wala sa edad yung napangasawa niya. Okay, ang tanong, kailangan bang malaman, for example, they're not in good terms anymore. Wala na sila nung asawa niya. Siya ang may gustong mag-move on. Syempre, siguro, baka lang hindi pa naman baboy, di manok, baka pa lang. Sinabi niya, teka muna, bakit ipapawalang bisa mo? Ayokong mapawalang bisa yan. Abay, nagkakaroon ng resistance sa kabila. Pwede ba yun? Wala naman po sa kanyang, yung pagkawalang bisa po nung kasal, ay wala sa kagustuhan niya. Ng kahit sino sa kanila? Oo, maski pag gusto okay. niyang mabisa yun, ay talagang walang bisa yun. Sa mata ng batas, walang bisa. Kasi 16 lang siya. So, pwedeng mag-file, for example, yung ating caller, na kahit hindi alam nung Yes, asawa pero niya. ang pagkakaintindi ko ay pagsisikapan ng batas, ng husgado, na masabihan yung asawa niya para matanong, totoo ba talagang less than 16 ka? Kasi kailangan yung prueba nandoon sa... Pero ang pruweba naman natin, pwede nating makuha sa NSA. Tama. Okay, sa PSA, Sa pwede nating makuha ron. So correct. kung halimbawa, sapagkat ayaw nitong kanyang napangasawa na madeklarang walang bisa ang kasal, pwedeng hindi siya makipag-cooperate. Tama. Ay, hindi ako haharap sa husgado. Hindi ako aamin. Ay, pwede naman nating patunayan yan, maski wala siya. Ayan. Ito naman ang tanong. Baliktarin naman natin. Baka naman sila ay good. O, di ba? Hindi naman natin sinasabing bad lagi. Paano kung sila ay good at nalaman nilang hindi pala mabisa yung kanilang kasal? Dahil may dinaya sila. Oo.
Oo. Gusto na nila talagang maging okay. Ang gagawin lang, magpakasal ulit. Papakasal lang po kayo ulit. Oo, yan. So, pwede ba mag-apply sa kanila yung kasi kasal na kami? So, parang Ay, hindi hindi na nga, kailangan ng marriage license, whatever. Yes, at sa totoo lang, Yes. parang merong provision sa batas na kung sila Ay, magkasama na. ay i-ratify lang nila yung kanilang union, exempt yan sa marriage license. License. Ayan. Nako. Hindi ko alam kung good news or bad news dun sa ating, sa ating naging texter, yung ating mga sinabi, di ba? But anyway, in any way, may solusyon, may paraan. Sabi ni At Atty. saka madali namang kumuha ng marriage license kung hindi sila papasok doon sa exemption. Oo. Yan. Okay, eto na. Si Leslie naman ng Batangas, may katanungan sa iyo, attorney. Okay, phone patch ito. Hello. Magandang gabi sa iyo, Leslie. Good evening. Leslie. Hello po. Ayun. Magandang gabi. Good evening. Anong tanong mo kay attorney, Leslie? Hello po, attorney. Ask ko lang po. Work-related po siya. Tanong ko lang po kung saan ko pwede ireklamo yung boss ko po na abusado. Kasi ganito po nakalink po ako. Tapos without pay. No work, no pay po. Pero wala po pay sa kakautos po sa akin. At may pagbabanta pa po na tatanggalin ako sa trabaho. Paano po yun, attorney? Well, yan ba is yung mga pagbabanta sa'yo nasa telepono mo kasi tinext sa'yo? O sinabi Meron lang? po. Verbal or may Nasa- ebidensya? Naka-text message. Yes po. Ay, kunan mo ng ano yan? Screenshot. Ng screenshot. Oo, kasi baka burahin niya eh. So, i-screenshot mo yan. Okay, kasi ang pwede mong gawin, huwag mong pansinin yung kanyang mga utos. Nakalib ka eh, so pwede mong hindi sagutin ang telepono mo. Pwede mong hindi sagutin ang email mo kasi nakalib ka. Ngayon, kapag tinanggal ka, may kaso sila. Pero siguro naman, question lang ha, Leslie. Lagi bang ganyan ang ginagawa sa'yo pag linggo ba? Ikaw inaabala. Pagka ba holiday, inaabala ka rin. Yes po, attorney. Madalas po. Oo, Ganun siya yung lang yung sinabi. attorney, si Mari ako ha. Leslie? Okay, Siya po Leslie. abogadilya. Ako ay abogadilya, siya yung abogado. Leslie, so ibig mo sabihin, Hello po. talagang habit na ng boss mo na inaabala ka kahit bakasyon at naka-day off ka. Oh, kasi Yes akala po. nung boss niya, alipin siya. Hay, halipin. Aliping. Oo. Hindi po, basta wag po ninyong pansinin. Kung may mga boss po kasi na nagbabaka sakali. Baka lang naman. Na baka sumunod kayo dun sa ipag-uutos niya. Pero i-screenshot po ninyo yung mga text messages niya na yan. At kayo po ay nakalib, live with pay o live without pay kayo. Nakalib kayo. Tama. Sa madalit sabi, hindi po sila dapat nagpapagawa ng trabaho habang kayo ay nakalib. Yan. At kung kayo alright. po ay tatanggalin dahil sa hindi kayo nagsumunod sa mga utos habang kayo ay nakalib, sasampahan po natin sila ng kaso, illegal dismissal. Ayan, okay. Baka naman nagtanong lang ng telephone number, sagutin mo na. Baka lang may tinanong sa'yo, okay lang yon. Not unless yung buong araw mo, wala ka nang nagawa, di ba? Alam mo kasi minsan, ganyan ang style nila para sumagot ka. Adi magte-text ng isang napaka-simpleng message. Kapag ka sumagot ka, di alam nila nakamonitor ka sa phone mo. Ay magsusunod-sunod ngayon yun ng text. Pag bigla kang hindi sumagot, siyempre magagalit. Oo, may galit. Fact. Pero kung mula sa simula, wala kang sinasagot doon sa mga text message niya. Hindi ba? Pwede niyang isipin na, naku, mukha yatang nakapatay ang telepono niya. Hindi ba? Galing mo talaga. Galing-galing mo talaga. Attorney. Okay, alam mo na. Okay na, Leslie. May additional question. Sure, po, ano yun? Paano po kapag attorney, contractual po kasi ako. Tapos nasasabi po na hindi ako i-renew kapag hindi ko po sila sinagot yung messages. Kasi contractual siya. Yun ang kinakatakot niya. Oo.
So parang sinasabi, hindi ka pala willing to help us, ha? Nakalib eh. Okay, pwede namang sumagot ka, pero sabi mo, naku, sorry po, hindi ko magagawa kasi nakalib ako. Oo. But it doesn't mean kasi na hindi siya marunong magtrabaho. Parang, wala ka naman pakikisama pala. Oo, may mga ganyan talaga no? May hindi marunong talagang magrespeto ng oras ng ibang tao. Pero maski naman po contractual kayo, meron naman kayong karapatan na hindi gambalain habang kayo ay nakalib. Ganito na lang ang isipin natin. Without pay nga siya. Ganito na lang ang isipin natin, Leslie. Kung ganyan na magiging amo mo, wag na lang. Oo nga. Baka dapat humanap ka na lang. Oo, di ba? Yung hindi marunong rumispeto sa oras, hindi marunong rumispeto sa kapwa-tao, wag na lang. Baka blessing pa sa'yo yan, Leslie. Kapag tinanggal ka, kasuhan natin, tapos hanap tayo ng ibang trabaho. Contractually. Kaya nga, di hahanap ng ibang. Renewal lang eh. Hindi i-renew. Hindi na i-renew eh. Contractual lang eh. Good luck sa'yo, Leslie, ha? We always look at the positive side of every situation. Okay, Leslie? Okay po, Attorney. Thank you. Good luck, ha? Okay, eto na. Sabi naman ng ating sender, si Gio Gia. Dati Gio ang Dati pangalan Gio niya. Gia na siya ngayon. Ganun ba talaga yon? Oo. Okay, sige. 35 years old. Kaya pala, dati po akong lalaki at ngayon po ay nagpa-sex change na po ako. So from Gio, naging Gia. Pwede ko po bang palitan ang gender ko sa birth certificate from male to female? Ano po ang proseso ng pagpapalit? In short, baka nagpunta ng ibang bansa. Kasi wala naman tayong ganyan ngayon. Wala pa. Baka ng ibang bansa siya, nagpapalit siya ng organs. May ganyan akong friend, as in, kompleto na siyang babae, itsura. Sino yan? Wag na natin. I-blind item natin. Yung isang kaibigan ko ay talagang, siya, disente. Oo. At ngayon ay isang high public official. Tingnan mo nga naman. Pero ito wala ka sa lolo at lolo ko. Meron silang kaibigan. Niloloko lang kita. So ito, tanong niya, yung birth certificate, pwede daw bang i-change from male to female? Ayan, malaking question yan, ha? Sagutin mo yan. Dahil may kaibigan kang nasa opisyal. Sige. Ano kaya yan? Sa aking pagkakaalam, wala pa po kasing batas na nag-aalaw sa papalit ng gender doon sa birth certificate. Yan, okay. Kasi po dati, doon nila ito ipinapasok sa correction of entry. Yes. Kasi po, yun ang nakalagay sa batas ngayon, na kapag meron pong mali, kung mali po yung nailagay na gender doon sa birth certificate, pwede pong itama. Pero yun ay assuming na talagang nagkamali lang. Yes. Katulad nung sa anak ko, male siya, nalagay female. Correct. So talagang pagkakamali yun. Oo, pagkakamali yun. Hindi kaya nagkamali ka ng salat. Hindi ko nga. Feeling ko baka nagkapalit sa ospital. Joke lang. Nung sinalat mo, wambol. Ate, madjong. Nung sinalat, wambol. Wambol, Yung pala... Hindi. Wag na nating sabihin. Yung pala, buti na lang walang MTRCB dito. Yung pala, one character. One character. Hindi one character. Ano? 2 sticks. Di ba wala tayong MTRCB, ano? Di ba yung 2 sticks, pag sinalat mo yun, talagang parang hiwa yun. May gana. Hindi ako nagsabi nun, siya. 2 balls. Eto na yung sa akin talagang pagkakamali. Pero yung sa kanya, sadyang ginawa. Kasi po, kung mali yung nakasulat doon sa birth certificate, ay pwede po nating i-correct. Sa kaso niya kasi, walang mali. Wala doon nga. sa birth certificate. Male na male siya Okay. Pero siya ay
gender Change. reassignment na siya. Na-reassign na siya. So parang wala na siya nung pagkakakilanlan sa kanya na lalaki siya. Okay. At ang nakakan doon ay parang sa babae na. Okay. Bakit hindi po ninyo subukan na pumunta sa abogado at pwede po nating subukan na magsampa ng petisyon sa husgado para po palitan yung description ng inyong gender sa inyong birth certificate. Alam mo kasi, magkakaroon ito ng maraming problema para sa kanya. Magdudulot ito ng problema para sa kanya. Kasi dahil sa siya ay nagpa-gender reassignment na, siya isang babae na ngayon, malakas ang aking kutob na siya nagdadamit babae na rin ngayon. Correct. Di ba, bakit ka pa Kung hindi ka magdadamit babae. Yung ang mga hindi pa nagpapa-reassign, Nagdadamit babae na. Oo. O edi lalo na to, na babae na siya sa physical na anyo niya, ay baka nagdadamit babae na siya. So kung siya mag-a-apply halimbawa ng pasaporte at hindi babaguhin yung kanyang birth certificate, ang nakalagay ngayon sa pasaporte niya, male. Kaya nga. Pero pagka siya pupunta sa ibang bansa at haharap doon sa immigration officer, makikita ng immigration officer isang magandang babae. Pero ang nakalagay sa pasaporte ay lalaki. Ngayon, ang gagawin naman niya, pakikita niya yung kanyang medical record. Di ba? Para, babae po ako ngayon kasi meron po akong gender reassignment. Pero ang question ko is like this. Magiging sa kanya? Magiging hassle. Pero may tanong ako sa iyo, attorney. Kasi yung anak ko nga ay from male naging female, So, dapat palitan namin siya ng male. Alam mo ba, hinihingang kami sa local civil register ng as in na medical report from a local government hospital stating that he is really a male. Di gumawa tayo. Ayun nga, gagawa. So, paano mangyayari? Hindi, kasi yung sa iyo, correction of Correction, entry. oo. Correction of a wrong entry. Siya change. Sa kanya, change. Hindi siya correction. Pwede. Kasi inaamin naman niya na Pwede ba talagang siya yun? kaya nga, sinasabi ko sa ngayon, wala akong alam na batas. Pero pwede nating I-try. Kaya nga sabi ko sa kanya, punta ka sa isang abogado at tingnan natin kung papatulan. Pero pag sinabi na attorney, parang may lamang baka pwede. Baka pwede. Kasi alam mo ngayon, progresibo na rin yung mga justices na nakaupo sa Supreme Court. Eto nga yung sa akin. Lalong-lalo na si Justice Marvic Leonen. Magandang gabi po. Dati nating din yan sa College of tingnan Law. mo nga naman. Oo, progressive. Maski si Ami Lazaro. Wow. Progressive. Galing pero Diba? yung pinsan ko, nakakatawa nga. Dahil siya, nung nag-abroad siya, nakasulat doon, babaeng pangalan. Pagtingin sa kanya, parang hindi naman. Sabi niya, talagang pinakita na lang niya yung dibdib niya para makita na siya babae. Sabi ko, next time kasi maglilipistik ka, tsaka maghihikaw ka. Maraming lalaking may dibdib. Ayoko na magsalita. Anyway, eto na. May follow-up question daw dyan, paano kung nagpunta daw ng Amerika? Sabi ni Trump, male and female lang. Huwag kang pumunta ng Amerika, friend. Hindi, kasi... Delikado ka doon, friend. Sama, male and female lang. Walang third sex. Wala nga talaga. Talaga naman ganun. Totoo naman yun. It's either male or female. That is correct. Male and female lang ang gender. Okay. Walang gitna. Sige. Ito na. Ay, naku, tingnan mo nga naman. Sa dami nang na-discuss natin. Wala nang oras. Buti na lang ako, female na female. Bago tayo, sa madalit sabi,
yung kaso ng anak mo hindi pa tapos. Hindi pa. Ilang taon na ba yung anak mo? Actually, hindi ko na siya masyadong pinursue not unless magpakasal siya kasi yung passport niya, mail naman. Ngayon pa lang ay dapat mo nang, kasi kukuha na ng pasaporte yan eh. Hindi, may pasaporte na siya na mail. Saan pa paano nila ginawa? Hindi ko alam kung paano nila nangyari na naging mail. Actually, na-realize ko lang na mali noong nagre-review ako ng papeles. But we had, kasi when he was still young, Baka naman nakakuha ka sa recto? Ang birth certificate. hindi, when he was still young, may pasaporte na siya. So, Hindi, puro pero mail kasi- mail lang nakasulat. Kesa siya'y nag-apply ng pasaporte ng bata pa siya o gurang na siya, ang hihingin ng DFA ay kopya ng kanyang birth certificate. Hindi ko alam kung na ano nangyari. certified ng PSA. Hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro na malikmata rin Pero yung hindi nga gumawa. sa recto nang galing. Hindi sa recto at hindi kami iba yun. Hindi kami namimeke ng Sige. birth certificate. Okay. Anyway, eto na. Hanggang sa susunod po nating talakayan, ha? At talagang mainit yung mga katanungan dito. Kakaiba mga katanungan natin dito na talagang kaabang-abang sa mga susunod na episode. Kaya wag ho kayong lulubay. Tama ba ako? Wag lumubay sa ating programa gabi-gabi. Huwag kayong manghihinawa. Mahirap na nga yung sa akin. Hinawa ka pa eh. Ang hirap. Lalong humirap eh. Anyway, hanggang sa muli po, ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Danicon po, abogado de Campanilla ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye po.